Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil. Okay, pag-usapan natin dalawang bagay, Ang palasyo po through PCO USEC Secretary at si USEC Secretary pa, si USEC at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ay sumagot po diyan sa pulboronic video na siyang isiniwalat ni Miss Pebbles Cunanan, nung last TRICOM hearing, napaka-explosive po noon. At ganun din po si Representative Sia Adjong sa kanyang Meet the Press dyan po sa House of Representative, meron din pong sinabi tungkol dyan sa asylum bid ni Puganteng Harry Roque. Okay, so yan po, Yan po iikot ang ating pagkokomento, pagre-reaksyon at pagbibigay ng ating opinion. Okay, so umpisahan natin mga kababayan, dyan po kay PCO USEC and Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dahil meron na naman po siyang press briefing kahapon, yung tinatawag nating Meet the Press, Sinasagot niya po ang mga katanungan ng mga Palace Press people at ganun din po nagbibigay siya ng mga latest update sa Marcos administration. So may nagtanong po doon, ano po ang masasabi ng palasyo tungkol doon sa isinawalat ni Miss Pebbles Cunanan sa TRICOM na ito pong si Puganteng Harry Roque and his cohorts and his minions ang siyang pasimuno leader ng pagsisiwalat o pagpapalabas niyang pulboronic video na kung saan sinasabing gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulong Marcos Jr. Ayan po ay na-debunk na, yan po ay peke, yan po ay pinatest na rin sa mga, sa India ng Vera Files at ang sagot po nung nag-test, manipulated, peke po yun. Hindi po si Pangulong Marcos yun. So that is a very, very despicable, rotten move nila Roque. Ang depensa nila Roque, sinasabi nila na yun ay ipinagkaloob sa kanila ng mismong relative ng Pangulong Marcos. O sino yung relative? Care to share? At sinasabi pa ni Roque na meron pa daw pong mga ilang video na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang Pangulo. Ganun naman pala. Sa akin lang ito, naalala ko lang bago ko sabihin kung ano ang sinabi ng palasyo, Kung meron naman palang bidyong ganon, bakit hindi ipinagkaloob yan sa inyo at dapat hindi na nakatakbong presidente at hindi na naging presidente ang Pangulong Marcos? Sabi nyo, relative Pinagtatakpan? Really? Tapos, sana, hindi na umupo pa hindi na sumali si Sara sa Uniteam. Dapat nagsaliksik si Sara. Pero ano ang sabi ng inyong Tatay Digong noon? If I can recall. Tinanong siya dyan sa video na yan. Sabi, wala. Wala yan. Kasi kung meron man yan, nagamit na yan sa kumpanya o kampanya sa eleksyon noong 2022 laban kay Pangulong Marcos. Kay Digong na mismong bunganga ng galing na wala yan. Pati doon sa PDEA leaks o sa PDEA list, wala rin si Marcos, sabi niya. Bakit kayo you keep on insisting at may dalawa pa? Really? Sino yung relative Roque? Ngayon, huli ka. Even though na ginamit ka, nagpaganit ka kasi bakit? Gusto nyong pabagsakin ang administrasyong Marcos. Sabi nyo, traidor. Sino bang unang nagtatraidor? Sinong nagwawalang hiya? Kung talagang alam nyo na may katiwalian ang administrasyong Marcos kasama si Speaker Martin, why not file
a case or go to a proper agency or court para po matigil na yan. Kung totoong may kababalaghang ginagawa ang Marcos administrasyon sa pondo ng taong bayan, para naman makatulong kayo, masawata ang korupsyon, maging hero kayo, mag-file na kayo ng kaso at the same time ma-impeach ang Pangulong Marcos at pagbayaran niya yung mga kagaguhan nila at ni Speaker at ni FL. Hanggang ngayon, puro laway Binebenta nyo sa publiko ang naratiba ninyo. Diba? Puro media, social media, kung saan-saan pa. Mga kababayan, sino-sino ang ginagamit nyo. You're trying to gain an influence. You're trying to influence Filipino people, the majority, na maniwala sa sinasabi ninyo. Hindi nga kayo makapagpakita ng matinding ebidensya. Yung ebidensya nyo po na pulboronic video ay peke pa. Ay talagang mga fake news maker kayo. Kayo ang traidor. Kasi gusto nyong iyo po ang current vice presidente. Nakaalyado ninyo at makikinabang kayo ng husto. Tuloy ang ligaya ninyo, no? Diba? Pero nahuli po kayo Kayo ang may sinister motive, pero binabaliktad ninyo. Sinasabi nyo ang Pangulong Marcos ang demonyo. Ang Pangulong Marcos ang kawatan. Ang Pangulong Marcos ang traidor. Ano pinangako sa inyo? Di po ba? O ngayon, ano ang sabi ng palasyo dyan sa pulboronic video? Na si Harry Roque, ayon kay Pebbles Cunanan, ang promotor ng pagpapalabas niyan? Nothing new. Wala na pong bago. Yun lang. Yun ang maiksing sagot ng butihing PCO USEC Attorney Claire Castro. Alam ng palasyo, yung galawan ninyo, Roque, lahat ng impormasyon nakakarating sa palasyo. Lahat ng galawan nyo, mabait lang sa inyo ang palasyo. Ayaw kayong habulin. No, pero pag napuno sa inyo, tulad yung nangyari kay Digong, you will be held accountable for all your wrongdoings, Roque. Ika nga ni Digong, ano ba yon yung sinasabi niya palagi, darating din ang panahon, makakarma din kayo. Di po ba? Alam ng palasyo, na kampo ninyo ang gusto silang pabagsakin. Di ba? Ano pa ang bago nyong naratiba? Wala, puro ano kayo yung repeat. Nagsa-cycle out lang kayo Bangag, smuggler, magnanakaw, kurakot. Tapos pagtasong ikot na naman kayo, bangag, smuggler, kurakot, walang kwenta, umihitit, ganon Paulit-ulit lang ginagawa nyo talagang naratiba. Pero, nakamonitor ang palasyo sa inyo. Sabi nothing new. Walang bago. Diba? Yun lang. Now, pasok tayo ngayon dito sa sinabi ni Representative Sia Adjong tungkol po dyan kay Roque sa kanyang bid for asylum sa the Netherlands. Ang sabi lang ni Sia Adjong, maaring ma-jeopardize ang kanyang asylum bid dahil sa isiniwalat ni Pebbles Cunanan. No? Makakadagdag yan na ebidensya na kung saan, kung talagang susuruin, mag-iimbestiga ng husto ang Dutch government, the Immigration Department, malalaman nila si Roque ay hindi politically persecuted. It is his own doing, kaya siya tumatakbo. Sabi nga ni Sia, hindi naman gobyerno ang nagpe-persecute sa'yo. Ito sa aking pagkakaintindi sa sinabi ni Representative Adjong. Kundi ikaw na. Ikaw ang may pananagutan sa House of Representatives. You presented yourself that you will bring those documents that they ask from you. At ang sabi mo, you voluntarily said, yes, I will bring it. Pero nung nalaman mo na ikaw ay lalong mababaon dahil dyan sa Pogo link mo, tumakas ka na. So nasaan doon ang political persecution? It is you. It is your own doing. Tumakas ka.
Hindi ka pinipersecute. They are giving you a due process. You run away from your accountability. You run away to that due process. Lawyer ka, sabi ni Adjong, alam mo yan. Huwag kang magpaka-vlogger dyan. Gamitin mo yung katalinuhan mo bilang isang abogado. Harapin mo. O ngayon, sabi niya, sana, no? Huwag mong takbuhan ang responsibilidad mo. Huwag mong takbuhan yung accountability. You will be accorded a due process. Now, yung Polboronic video, sana makita kung ayaw mang makipagtulungan ng ating HOR sa Dutch government, dyan sa immigration, mapanood nila. O makita nila yung katotohanan. There is a credible witness in their inner circle before ng mga Duterte supporter na si Pebbles Cunanan ay nandun. Narinig yung mga sinabi nila. Alam niya yung galawan ng mga ito kasi na-infiltrate sila. O di ba? Kung yan ang kukuning ebidensya ng mga immigration officers, including the Quadcom hearing na nandun si Roque na mismong siya ang nagsabi na dadalhin niya ang dokumento, they will outright reject his asylum bid. Yun lang, mga kababayan. Nakakahiya po. So, ayan, no? Hanggang dyan na lang po, no? Ano pong masasabi nyo, mga kababayan? Ha? Na si Palace Press Officer nagsabing wala nang bago kasi patuloy lang ang paninira, patuloy ang paggawa ng maling naratiba, no? At ganun din po, si Representative Sia Adjong ay nagsabing maaaring ma-jeopardize ang asylum bid ni Roque dahil dyan sa Polboronic video. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.